Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa kakuin kolektor at kapwa ka-TH sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayon mga ka-TH ay itatampo ko naman sa inyo itong US Philippines 10 centavos silver coin mga ka-TH. So tulad ng nasa videos ko na na-upload na sa aking YouTube channel, sa harapan po nito mga ka-TH mayroon itong babae na nakahawak ng hammer o martilyo na parang tinuntong lang niya sa itaas o sa itaas ng anvil mga ka-TH. At yung smoking volcano sa right side of the coin, at ang harapan nito ay mayroong lettering na 10 centavos Pilipinas. So kung tingnan natin ng mabuti mga ka-TH, ang kanyang mga detalye sa harapan mga ka-TH hindi na maganda. Pangit na siya mga ka-TH. Yung damit nga at saka yung buhok ng Lady Liberty mga ka-TH hindi na masyadong klaro. Wala na talaga. Na-iris na siya mga ka-TH. Yung volcano ay medyo na iris na din yung kaliwang bahagi mga ka-TH. Hindi na siya maganda mga ka-TH. So sa likurang bahagi ng mga ka-TH ay tulad ng iba ko pang coin dito ng US Philippines silver coins ay mayroon itong eagle na nasa itaas ng panangga or shield, at mayroong naka-ukit o naka-lettering na United States of America na may taon na 1917. So maliit na coin na ito mga ka-TH kasi kita mo naman maluwag yung nilagyan ko na coin capsule. So yun nga mga ka-TH, nag-iisa lang ito sa akin, ito 1917, wala nang iba. So tulad ng sinabi ko nung previous videos ko, ay may considera ko ito na treasure dahil nga ay ito ay matagal kong hinahanap, or bago ako nagkaroon ng ganito ay nag-google muna ako ng maraming araw, buwan at taon mga ka-TH bago ako nakakita nito. So treasure siya na konsidera na hindi inahukay kasi hinanap ko lang ito sa mga kabahayan mga ka-TH. At yung kanyang date niya mga ka-TH, yung taon niya kung kailan ito ginawa, ay yan ang nagpapahiwatig talaga o nagpahiwatig ng coin na to ay ma-consider natin na antique o isang treasure kasi part ito na ating history. Matatawag natin ito na one of the national treasures sa ating bansa dahil pwede nating matrace yung history ng ating bansa sa pamamagitan ng coin mga ka-TH. Sino bang namamahala at kung anong uring mga materials ang ginamit nila sa mga coin noon. So tinatawag ito na US Philippines 10 centavos silver coin kasi ito ay nagawa sa panahon ng mga Amerikano na kung saan nandito sila sa Pilipinas dahil nasakop tayo ng 33 years yata yun.
nasakop tayo sa Amerikano. At kaya nga gumawa sila ng US Philippines Silver Coins mga katiits, kasi tayo sa panahon na ito ay sinakop ng mga or under the reign of the USA or United States of America. Muntik na tayo maging state naging tayo mga katiits, naging temporary state or temporary, one of the temporary hindi permanent, kaya nga temporary state sa US. Kasi ang balak nila ay gawin tayong isa sa mga states ng Amerika, dahil nga under nga tayo ng 33 years So napakalagi ng mga katiits, napakalagi ng importansya nito sa ating history, dahil nga yung sinabi ko kanina ay malalaman natin through Discovery na 1970 na under na pala tayo ng mga Amerikano sa taong ito. So ganyan kahalaga at ka-importante yung mga coins mga katiits. Pwede natin alamin o pwede natin malaman ang isang history, ng isang lugar o ng isang bansa sa pamamagitan ng coin. So, yun mga katiits, maswerte ako na meron ako nito, kasi hindi naman lahat ng tao ay nagmamayari nito, dahil maliit lang to pagkaliit lang, parang matabunan nga ng aking lalaki matabunan na siya so ibig sabihin mga katiits ay maliit siya. So maliit ito at madaling mawala. So swerte ako nito mga katiits, dahil nag-iisa lang ito. Meron akong 1944 dito, mga dalawa yata, at meron din akong 1945 at meron akong 1937. So yung 1937 mga katiits ay gawan ko yan ng video at i-upload ko. So yun lang mga katiits, sana may natutunan kayo ng konti sa aking content na ito o sa aking video na ito. At yung hindi pa nakasubscribe, pwede kayo mag-subscribe mga katiits para malaman ninyo yung mga bagong uploads ko tungkol sa aking mga coin o sa mga coins na mayroon ako, kasi marami talaga akong coins dito mga katiits. Yun ngang pinadala na coin capsule, dalawang box na coin capsule ay coin capsules ay hindi nagkasya mga katiits. Kailangan pa ako ng mga, siguro kung ilagay ko lahat ang mga coins ko sa coin capsule, siguro nangailangan ako ng mga 50 boxes, 50 to 100. Kulang pa nga siguro yung 100 mga katiits. Ay hindi, yung kada isa na box ay mayroong hindi nakasulat kung ilang box, ilang coin capsules dito mga katiits. 100 lang yata. Of 50 or 60. 60 lang yata mga katiits ang per box. 60 or 30. Ayan, ito muna. 60 lang yata. O 50. Yun. So, sa 1 piso ko lang mga katiits na Rizal, yung 1972 at 1975, ay nangailangan na yun ng
Mga almost 2,000 eh. 2,000 coins ang 1972 at 1974 ko mga katid. So, 2,000. Divide mo sa 50 lang yun nga. 50 or iwan ko mga katid. I-review ko na lang kung ilang box o ilang capsule ang bawat box. So, update ko na lang kayo mga kateds. Basta pag inisa-isa ko yung 1972 at 1974 ko mga kateds, napakaraming kailangan na coin capsules mga kateds kasi mahigit 1.5 yun eh. Mga 1.6 yata lahat na 1972 at 1974 coins ko mga kateds. So, kung magkapira ako mga katits, dagdagan ko ang aking coin capsules. So, hanggang dito lang mga katits. Tulad na sinabi ko, palaging sinabi ko bago magtapos sa aking video, na huwag nating kalimutan ang ating health mga katits. Huwag natin makalimutan ang pangalagaan natin sarili dahil ang tunay na kayamanan ating kalusugan. Salamat po.